dokumentong ito ay hango sa isang dramatization na pinamagatang Justice for Jenny. Ipinapakita nito ang proseso kung paano hinaharap ang isang mabigat na kaso ng panggagahasa sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Isang gabi, bandang alas 8:45 sa barangay San Isidro. Natagpuan ng barangay tanod na si Decio ang isang dalagitang si Jenny, 16 na taong gulang na kaupo sa madilim na eskinita. Ngunit ang kanyang damit, may mga pasa sa katawan at umiiyak. Sinabi ni Jenny na siya ay tinutukan ng kutsilyo at pinagsamantalahan. Kaagad na tumawag ng saklolo ang tanod upang makaresponde ang mga otoridad. Anong nangyari sa'yo, Iha? Ginawasap po ako sa may kapahiyan, sir. Hinila po ako ng isang lalaking hindi ko po siya nakikilala. Pero alam mo yung description. Yes, sir. Matangkad po siyang lalaki pero hindi ko na naanilan po ang kanyang mga mukha. Tingnan mo nga yung ano mo. Kung tumuka ng dugo, ha? Opo, sir. Kasi sa panlalaban ko po siguro, sir, kaya ako nagkasugat-sugat sa aking pagyayari ito. Kaya siguro maraming dugo, sir. Okay, ituturn over ko kayo sa aking secretary para sa ganun matulungan niya kayo, ma-assist kayo sa women's desk para ma-identify yung suspect. Alam mo pa ba yun? Pwede ka bang pumunta dito sa barangay San Isidro? Nandito kasi yung anak mo. May nangyari. Opo. Anong nangyari sa'yo? Kayo po ba? Ano gawa niya sa'yo? Nay, ginawa niya mo sa'yo, Nay. Tulungan mo ko, Nay. Tulungan mo ko, Nay. Okay, sige, ganito na lang. Pag-assist mo na lang sila ng secretary sa ating kapulisan para sa ganun mabigyan ng katarungan ng ginawang paghahalay sa ating biktima. Pakitulungan na lang, Epe. Salamat po, sir. Okay po, Kap. Salamat po. Welcome. Thank you, Kap. Okay, thank you rin sa inyo. Makalipas ang ilang minuto dumating si PO1 Cabal, ang unang pulis na rumisponde. Sinunod niya ang tamang first responder protocol, sinigurado ang kaligtasan ni Jenny, iniwasan ang anumang pagkasira ng ebidensya at inihanda ang agarang pagdala sa ospital. Nang tanungin kung sino ang gumawa ng krimen, tahasan niyang itinuro si Andaw, isang kakilala sa kanilang lugar. Alam ko mahirap ito, sa dahan-dahan lang, maaari natin mubang ikwento kung ano ang nangyari. Sa galing ang Children Protection Desk, isinagawa ang ng investigador na si PO1 Belio ang maingat na panayam kay Jenny, habang naroon ang kanyang ina na si Mrs. Brocal. Sa kanyang salaysay, sinabi ni Jenny na sinundan siya ng suspect, hinila sa eskinita, tinutukan ng kutsilyo, sinaktan at pagkatapos ay pinagsamantalahan. Batay sa testimonya, positibong pagkakakilanlan at ebidensya, natuntun ng pulisya si Andaw sa kanyang bahay. Inaristo siya sa kasong rape sa ilalim ng Article 2668 ng Revised Penal Code. Mr. Andaw, inaaresto ka namin sa kasong panggagahasa ayon sa Article 266-A Revised Penal Code na kinukonsidera bilang heinous crime. May karapatan kang manahimik o magsawalang tibo. Ang man ang iyong sasabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. Ikaw ay mayroon ding karapatan kumuha ng tagapagtanggol na iyong pinili. At kung wala kang kakayahan, ito ay pagkaloob sa iyo ng pamalaan. Isinigawa ang medical legal examination na nagpapatunay ng pisikal na pinsalang tugma sa sexual assault. Narecover din mula sa bahay ng akusado ang kutsilyong ginamit sa pamamagitan ng DNA analysis. Napatunayang siya nga ang may sala. Sa korte, iniharap ng Fiscal Barato ang lahat ng ebidensya, ang salaysay ng biktima,
mga witness statement, medico-legal findings at forensic results. Sinubukan ng abogado ng depensa na si Atty. Burao na igiit na ito ay consensual, ngunit malinaw ang pahayag ng prosecution, may pananakot. Ang kasong ito ay nagpapakita ng buong proseso mula sa pagkakadiskubre, pagresponde ng tanod at pulis, pag-imbestiga ng Women and Children Protection Desk, forensic analysis hanggang sa paghatol ng hukuman. Higit sa lahat, ipinapakita nito sa kabila ng bigat ng krimen, mahalaga at mabilis na aksyon, maingat na paghawak ng ebidensya, sa higit sa lahat, ang malasakit at katarungan para sa biktima.